Grabe guys, habang nagmamahalan po yung mga lumalabas sa mga bagong entry level po. Ngayon po 2026. Ito po ngayon yung bagong smartphone ni Oppo. Nakakagulat po. Nabigyan po tayo napakagandang smartphone na meron lang po napakamurang presyo na nasa around 5,000 lang po guys. Isipin mo para po sa ganitong kamurang smartphone, naka 6.5 po agad yung ating battery at naka punctual pa po tayo. Para po sa isang Oppo na smartphone, masyado po maganda to guys. Para po sa may around 5,000 lang na presyo. Hindi ko tuloy alam guys kung totoo ba na mayroon pong shortage ng mga RAM saka po ng mga storage or palabas lang po nila yan para magmahal po yung mga smartphone at yung ibang mga device nga po na gumagamit ng RAM saka ng storage. Isang pruweba po dyan guys yung mga China ROM po ng mga smartphone. Kung papansin nyo po guys yung mga smartphone ng mga lumalabas po sa mga China ROM laban po sa mga global. Yung mga global po ng mga smartphone, yung mga bagong labas po ngayon is napakamamahal po ng mga presyo. Pero yung mga presyo po ng mga China ROM, hindi po sila mga nagtaas ng mga presyo. Still, ganun pa rin po sila. Same pa rin po ng mga last year model. Pero yung mga global release, napakamahal po guys sa mga presyo kung i-compare nyo po sa may last year. Kaya nakakapagtaka po guys sa lahat po ng mga entry level na lumabas po nito mga naka-RAM 1. Ito pa pong mga smartphone ni Oppo yung napakaganda po yung specs na makukuha natin. Compare nga po dito kila Infinix, tsaka po kila dito kay Tecno, at lalo guys kay Nubia. Napakamamahal po ng mga presyo nila. Ang laki po ng tinaas ng mga presyo nila. Pero ito po mga smartphone ni Oppo or even nga po ni Vivo guys. Maganda po yung specs na makukuha natin. Pero yung mga presyo po ng mga smartphone na to is hindi po guys tumaas yung mga presyo. Bagkus guys, tumaas po yung specs. Itong si Oppo A60 ngayon. Kasama nga rin po itong si Oppo A6X. Kaya wag po kayo magugulang dito sa may Oppo A6X saka po sa may Oppo A60 dahil wala po silang pinakaiba sa overall na mga specs po nila. Maybe makakita po kayo ng pinakaiba po sa mga design nila. Pero design lang po yun guys. Tatakpan pa rin po ng case yan. Pero sa overall na specs po nila, sa may camera, sa may display po nila, saka po sa may processor, isa lang po sila dito. Alam niyo po yung malaking difference sa may dalawang smartphone po na to is yung kanilang presyo guys, hindi po sa may specs. Ditong si Oppo A60 is mas mura po siya ng less than 1,000 pesos. Compare po sa may Oppo A6X ngayon. Nakakapagtaka yan guys. Dalawang version po ng Oppo, naiisa yung specs, pero mas mura po yung isa, compare nga po sa isa. Siyempre guys, alam niyo na po yung kukunin nyo dyan. Siyempre ito pong mas mura. I think guys, isa pong dahilan kung bakit nga po naitaas ni Oppo yung battery po ng smartphone nila na umabot nga po ng 6.5 is dahil po sa may kasama niyang charger. Yung last year model po guys ng Oppo A5X is naka 45 watts po yung kanyang charger. Pero mababa po yung charger niya. I mean, mababa po yung battery niya. Pero dito nga po, malaki yung battery, mabagal yung charger. Pero para po sa akin, kung ako pipili dyan, mas pipiliin ko po yung malaking battery kaysa po sa mas mabilis yung charger. Dahil mas matagal nga po ito siya magagamit. Dito po sa may build quality niya, sa unang hawak pa lang guys, mapipili niyo po agad na solid po itong build quality po ng Oppo A60 compare po sa ibang mga smartphone ngayon. Especially nga po dito kila Transsion. Ito po guys mapapansin niyo po rito na talaga mas solid po yung hawakan at mas solid pong tignan. Ito pong si Oppo, compare po dito kay Infinix. Pero guys, ang lamang nga po ni Infinix ito kay Oppo is mas malaki po yung kanyang storage type. I mean, mas malaki po yung storage niya na meron 256GB. Habang itong si Oppo A60 is meron lang po siyang 128 dito. Pero guys, ito po yung isang malaking dahilan din kung bakit mas maganda rin po yung kay Oppo A60 compare po kay Infinix Smart 20 ngayon. Kaya ito po guys, pakita ko po sa inyo yung pinaka storage type po nila. Dito po kay Oppo A60 is meron po tayong UFS 2.2 na storage type na mas mabilis po yan. Compare po dito kay Smart 20 na naka eMMC 5.1 lang po siya ng storage type. Kaya ibig sabihin po guys, malaki nga yung kanyang storage pero mabagal naman siyang gamitin. Compare po dito na 128 lang pero mabilis po yung storage type na nakalagay sa kanya. Dito po sa may camera niya, naka 13 megapixel lang po siya na single camera with 8 megapixel na front selfie camera. Decent lang to guys para po sa isang entry level ngayon. As long as malinaw po yung mga pipicture natin, I think maganda rin naman yung mga ipoproduce sa picture itong si Oppo A60. Ang kaso guys, huwag nyo lang pong i-zoom yung picture natin dahil doon nyo po makikita na hindi po siya ganun ka-detailed dahil naka 13 megapixel lang po yan. Pero para po sa may ganitong presyo, hindi na po ako magrereklamo sa kanyang camera as long as maganda po yung kanyang display at malaki po yung battery niya. I think panalo na yon. Samahan mo po ng Snapdragon 685 na processor na maganda nga po ito kahit papano pang Call of Duty Mobile kaysa po sa mga smartphone na meron pong G81
at Unisoc po ng mga processor. Uulitin ko guys, mahina ang 685 compare po sa may G100. Pero mas malakas na po ito kung i-compare natin sa mga Unisoc T7250 at Helio G81. Basta Helio G91 po pababa guys. Talo po yun sa may Snapdragon 685. Syempre hindi po kasama yung G90T dahil ibang line na po yun. Ang nakikita ko lang po na isang problema ng Oppo A60 is ito pong color OS niya. Medyo nabibigatan po akong gamitin sa kanya guys pagka po sa mga simpleng swipe lang. Lalo guys pagka mag-open na tayo na medyo maraming application dito. Dahil nga po itong Android version po niya is meron po tayong full blown na Android version dito guys. Isa yan po yun sa dahilan guys kung bakit mas mabilis pong gamitin ng mga naka-Unisoc po ng mga processor. Dahil kung papansin nyo nga po yung Android version natin is Go Edition lang po siya compare po sa may G81 na meron po siyang full blown na Android version. Ito po guys yung pinaka best example. Ito po si Infinix Smart 20 compare po sa may Tecno Spark Go 3 na hindi po siya naka full blown nga po na Android version. Kumbaga naka light version lang po siya. Basically pwede na po ito pang Mobile Legends. Decent naman po yung performance na makukuha natin sa kanya. Still naka single speaker pa rin po si Oppo. Pero malakas naman siya. Kaso mas maganda pa rin kung naka dual speaker na. Ang hindi ko lang po maintindihan guys, bakit yata sa mga entry level lang po tayo makakita guys sa mga headphone jack. Habang sa mga budget phone at sa mga mid-range po ng mga smartphone is wala na po tayo makikita mga headphone jack ngayon. At lalo-talo pa isa sa mga magandang mga features ngayon na sa entry level na lang po tayo makikita. Yes, ito po mga SD card slot nila guys. Hindi na po basta merong SD card slot sila. Naka-dual po sila guys. Ayan o. Naka-optional siya. Yung ibang mga smartphone nga dito guys is naka-dual siya. Actually guys, naka 3 card slot siya. Ito guys, pakita ko po sa inyo. Yan o, naka 3 card slot po siya. Dalawang nano SIM, saka po isang SD card. Para dito po kay Oppo, naka-optional po yung ating SIM slot dito sa may dual SIM niya. It's either dalawang SIM pero walang micro SD card. Or meron po siyang isang SIM card at meron po siyang SD card. Pero guys, karamihan po sa mga budget phone ngayon at lalo-lalo po sa mga mid-range ngayon guys, wala na pong ganyang klase ng mga features. Yung meron pong headphone jack at meron pong SD card slot. Kailan lang po guys sa mga budget phone saka sa mga mid-range po ng mga smartphone, meron po silang mga headphone jack at meron po silang mga SD card slot. At ngayon guys, wala na nga po. At di po magtatagal. Dito po sa mga entry level ng mga smartphone, sigurado guys, after lang po ng ilang taon, baka hindi na rin po tayo makakita ng mga headphone jack saka po mga SD card slot ngayon. Kaya kung sakali po guys na nasa around 4K to 5K po yung budget nyo, I think maganda pa rin po i-consider ngayon itong Oppo na smartphone na to. Ito pong si Oppo A60. Compare po sa ibang mga smartphone ni Nubia, ito pong si B80 Max saka po itong si Infinix. Guys, malaki nga yung kanyang storage. Pero kung kailangan nyo naman ng mas magandang display, mas malakas sa processor at mas malaking battery nga po, mas pipiliin ko na po itong si Oppo kaysa po sa ibang mga Android na mga smartphone ngayon. Dito nga po sa mga entry level. Meron po tayong link dyan sa description kung sakaling gusto nyo pong umorder ng smartphone na to. Yun lang po guys. Thanks for watching.